ang Pilipinas at ang Estados Unidos nagtutulungan para sa paghahanda. Nagsasagawa nga po ng exercise ang dalawang nasyon upang mas patibayin ang kanilang pagsasama. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang exercise scope Thunder Philippines 2024-1 ay nagsimula na sa Basa Air Base, Florida Blanca, Pampanga noong April 8, 2024. Sa exercise nga pong ito mga idol ay lalahukan ito ng 700 na air personnel mula sa Philippine Air Force at US Pacific Air Forces. Ang exercise nga pong ito ay kinukonsidera bilang bilateral fighter training activity ng Philippine Air Force kung saan magpaparticipate ang FA-50PH Fighting Eagle Light Combat Aircraft ng Philippine Air Force 7th Tactical Fighter Squadron at 5th Fighter Wing. Habang sa panig naman ng Estados Unidos ay gagamit sila ng F-16CJ/DJ Fighting Falcon Fighters mula sa 13th Fighter Squadron ng 35th Fighter Wing na nakabase sa Misawa, Japan. Lalahukan nga rin po ito ng C-130J Super Hercules Logistic Support and Transport Aircraft ng Estados Unidos. Ang mga fighter aircraft na ito mga idol ay gagamitin ang mga bagong improved na runway sa Basa Air Base pati na ang operational na Benito Air Base sa Mactan, Cebu. Sa exercise nga pong ito mga idol ay magkakandak sila ng earth and ground combat and logistic operations pati na ang subject matter expert exchanges. Ayon kay Max Defense Philippines, ang F-16CJ/DJ ng Estados Unidos ay nag-specialize sa strike aircraft para sa suppression ng enemy air defenses operations. Kabilang nga po dito ang pag-destroy sa enemy radar stations at air defense systems. Kung maalala nga po natin mga idol, ang mga eroplanong ito ang siyang nag-participate din noong nakaraang taon sa COP Thunder Philippines exercises. Nakilahok nga rin po dito ang mga Block 50 F-16s ng Amerika. Ang suppression ng enemy air defenses ay isang capability na pinaka-importante sa pagsisimula ng gera sa Pacific region, partikular na nga po sa South China Sea. Kung sakasakali nga pong sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China, ay pinaka-importanting role nga po ang pag-destroy sa mga kagamitan ng China. Ilan nga po sa mga ito ang mga Chinese radar sites at air defense or anti-ship missile system na illegal na nakabase sa ating mga teritoryo. Ang exercise na ito mga idol ay isang paghanda na rin ng Philippine Air Force para sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Alam naman nga po natin mga idol, nakatawang natin dito ang Estados Unidos, pati na ang mga kalapit nating bansa tulad ng Japan at Australia. Kaya't sa mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas at ng Estados Unidos, ay siguradong nababahala na ang China patungkol dito. Dapat nga lang po itong gawin ng Pilipinas upang panindigan na atin ang teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi nga po natin dapat hayaan na harasin tayo ng China at paalisin sa ating mismong teritoryo. Mga idol, dapat nga lang pong maganda ang buong Armed Forces of the Philippines, lalo pat mas uminit na nga po ang tensyon sa West Philippine Sea. Maganda nga po't nagkakaroon ng mga ganitong klaseng exercise kasama ang mga kalyado nating bansa upang makita ng China na hindi tayo basta-basta magpapatalo. Hindi naman nga po natin hinihiling na magkaroon ng gera, ngunit kailangan nating maghanda sa mga posibleng mangyari. Kailangan nga po nating panindigan kung ano ang atin at kailangan din nating ipagtanggol ang mga kababayan nating Pilipino na patuloy pa rin hinaharas sa ating sariling teritoryo. Bukod nga po sa mga exercises na ito mga idol, ay dapat ding pagtuon ng pansin ang modernization program ng AFP upang sa ganon ay mas maging moderno ang ating mga kagamitan. Ang mga assets nga pong ito ang siyang gagamitin ng ating bansa upang protektahan at idepensa ang ating mga teritoryo. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!